Ano ang bayani? Para sa mga Pilipino, ang bayani ay hindi lang taong malakas o may kapangyarihan. Mas mahalaga ang pagiging handang magsakripisyo para sa kapwa. Kahit may panganib sa sarili, inuuna pa rin nila ang kapakanan ng iba. Ibig sabihin nun, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kabutihan ng loob. Bayani sa panitikang Pilipino. Makikita natin sa mga epiko at alamat na ang mga bayani noon ay kadalasang mandirigma. Pero hindi lang sila lumalaban para sa sarili nilang karangalan, kundi para ipagtanggol ang kanilang bayan. Halimbawa na nga na ito si Lapu-Lapu na sumisimbolo ng tapang at pagmamahal sa sariling lipunan. Next is anting-anting at paniniwala. Noong sinaunang panahon, naniniwala ang mga Pilipino na may anting-anting ang mga bayani na nagbibigay sa kanila ng lakas at proteksyon. Ngunit ayon sa teksto, hindi ang anting-anting ang tunay na dahilan ng pagiging bayani, kundi ang kanilang malasakit at mabuting hangarin para sa kapwa. Next ay kabayanihan sa panahon ng pananakop. Sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan, mas lalong lumutang ang konsepto ng kabayanihan. Ang mga Pilipino ay handang ipaglaban ang bayan kahit walang kasiguraduhan sa kanilang buhay. Hindi sila naghahanap ng kapalit, kalayaan at dangal lamang ng bayan ang kanilang layunin. Sa kasalukuyan, nagbago man ang panahon, hindi nagbabago ang diwa ng kabayanihan. Mga OFW, guro, doktor at iba pang manggagawa ay may ituturing natin na isang bayani dahil sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Tahimik man ang kanilang ginagawa, malaki ang naiaambag nila sa lipunan. Next ay araw-araw na bayani. Mayroon ding mga bayani sa araw-araw na hindi natin agad napapansin. Sila yung mga taong tumutulong kahit walang nakakakita, walang papuri, at walang hinihinging kapalit. Sa simpleng pagtulong sa kapwa na ipapakita nila ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani na pwede rin tawagin nating nagvo-volunteer sa mga tao. So, may katanungan nga tayo sa dulo, paano ka nga ba magiging bayani? So, ito lang yun. Sa huli, may papakita ng aral na hindi kailangan maging sikat para maging isang bayani sa pagiging responsable, paggawa ng mabuti, at pagtulong sa abot na ating makakaya, maaari rin tayong maging bayani sa sarili nating mga paraan. Magandang umaga po. Ako po si Ken Saez Masangay ng BSM Ituoy. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang pinuno. So, ano ang konsepto ng isang makapangyarihan na pinuno? Ang isang makapangyarihan na pinuno ay isang leader na may malawak na impluensya, may kakayahang mag-udyok at magtulak ng mga tagasunod, gumagabay sa lipunan patungo sa isang layunin. So, ang example po natin dito ay si Andres Bonifacio. Siya po ang ama ng Katipunan. Nagbigay siya ng inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa ating kalayaan. Next naman po. Katangian ng makapangyarihang pinuno. Makapangyarihan na pinuno. So, malakas na karisma at kakayahang humikayat. May malinaw na bisyon o layunin. Marunong magbigay ng direksyon at inspirasyon. May kakayahang magpatibay ng tiwala ng kanyang mga tagasunod. Ang ano po natin ay si Jose Rizal sa mga sinulat niyang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagudyok upang ipaglaban ang ating kalayaan. So, sa pamamagitan nga ng kanyang mga aklat at ideya, nagmulat ng kamalayaan ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanya. Dahil dito, nakamit natin ang ating inaasam na kalayaan. So, epekto sa lipunan. So, nagiging tagapagpadala ng pagbabago, nakakapagbigay ng pagkakaisa sa mga tao, nakakaimpluwensya sa kultura at pamumuhay,
nagiging modelo ng pamumuno para sa susunod na henerasyon. So, ang example po natin dito ay si Corazon Aquino. So, siya po ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas. Siya ay naging simbolo ng demokrasyon matapos ang People Power Revolution. So, ayan lamang po ang aking So, ano nga ba ang bayani na manggagawa? Ang bayani na manggagawa ay ang taong marangal na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa pamilya at bayan. Ibig sabihin, kahit ordinaryong tao lang, ang manggagawa ay bayani dahil sa dedikasyon at sakripisyong ginagawa niya para sa kabutihan ng pamilya at komunidad. Itinuturing silang bayani dahil sa kanilang sipag, dedikasyon at mahalagang ambag sa kaunlaran ng bansa. Hindi lang simpleng trabaho ang kanilang ginagawa, ngunit malaking bahagi sila sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at lipunan. Pangatlo, ipinapakita rin nila ang diwa ng bayanihan at pagiging responsable sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Sa kanilang araw-araw na paggawa, may ipapakita nila ang pagtutulungan at malasakit sa kapwa, isang katangian na pinapahalagahan ng Pilipino. Ang mga halimbawa ng mga manggagawa. Unang-una ang magsasaka, dahil sila ang nagpo-produce ng pagkain para sa buong bansa at nagpapatatag ng seguridad sa pagkain. Pangalawa, ang guro. Alam naman natin na sobrang dami ng guro sa Pilipinas at napakababa ng sahod. Naging bayani sila dahil sila ang nagtuturo sa mga kabataan at nagbibigay sila ng kaalaman at pinapatatag nila ito. Ang pangatlo ay construction worker o manggagawang pampabrika. Tumutulong sila sa pagbuo ng mga infrastruktura at produkto na kailangan ng lipunan at ekonomiya. Pang-apat ay ang OFW o ang bagong bayani. Nagsasakripisyo sila sa ibang bansa para suportahan ang pamilya at ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon at pangungulila, patuloy nilang pinapakita ang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya at bayan. So, dito naman pag-uusapan natin ang mga katangian ng manggagawa. Sila ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang sipag at paggawa. Tumatakbo ang mga negosyo, pabrika at iba pang sektor sa Pilipinas. Ang kanilang kontribusyon ay nakakatulong sa pag-unlad at kaayusan ng bansa. Pangalawa, nagbibigay inspirasyon sa kapwa Pilipino. Ang dedikasyon at sakripisyo ng mga manggagawa ay nagsisilbing halimbawa at motibasyon para sa iba na nagsusumikap at maging responsableng sa kanilang sariling buhay o trabaho. Pangatlo, nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan. Sa kanilang pagtutulungan at malasakit sa pamilya, komunidad at bansa, may papakita nila ang kultura ng pagtutulungan at pagkakaisa na alam naman natin na ito ang pinakamahalaga sa Pilipino. Pang-apat, disiplinado at may pagpapahalaga sa dangal ng paggawa. Pinapakita ng mga manggagawa ang kanilang respeto sa kanilang trabaho at sa kanilang sarili sa pamamagitan ng maayos na paggawa, pagiging tapat at pag-iingat sa kalidad ng kanilang output. Kung napag-usapan natin ang katangian ng manggagawa, pag-usapan din natin ang kahalagahan ng mga manggagawa. Una, pinananatili nila ang maayos na takbo ng lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng mga paunahing serbisyo at produkto. Ang kanilang trabaho sa pabrika, opisina, paaralan at iba pang sektor ay tumutulong para maibigay ang pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Dahil dito, mas maayos at maunlad ang lipunan. Pangalawa, malaki ang kanilang ambag sa pambansang kaunlaran, lalo na sa ekonomiya at infrastruktura. Sa pamamagitan ng kanilang sipag at dedikasyon, napapaunlad ang ekonomiya at napapaganda ang mga infrastruktura tulad ng kalsada, gusali at iba pang proyekto na nakikinabang ang buong bansa. Pangatlo naman, nagbibigay sila ng katatagan sa pamilya at komunidad na nagiging pundasyon ng isang matibay na bansa. Dahil sa kanilang sakripisyo at trabaho, natutustusan nila ang pangangailangan ng pamilya at natutulungan ang komunidad. Ang ganitong katatagan ay nakakatulong sa pagbuo ng isang maayos at matatag na bansa.
Magandang araw, ako si Eloisa Maybayani mula sa BSM Ituoy. Ang paksang, ang mga kaugal